po sa ating lahat. Welcome po sa Kabaka Mo, no? At syempre, ito pang yung likod, si Brother Bobo Tacampo. Yan. At ang ating reflection ngayon ay galing sa Mark 6, no? Napapansin natin na for the past few days, ang Panginoon ay nagpapagaling, no? Nagpapahinto ng mga bagyo at mga alon at kung ano-ano kamanghamanghang mga bagay, no? Ang ginagawa niya. Kahapon naman ay nagpagaling siya, no? O nagpabangon ng patay ang anak ni Jairus, no? At nagpagaling ng isang babaeng 12 taon nang dinudugo, no? At sa paghipo sa kanyang laylayan ng kanyang damit, ito'y nagkaroon ng kagalingan, ano? Na yun ang sinabi niya, no? Lumahawakan ko lang ang damit ng Panginoon sa laylayan, ay gagaling na ako. Nakita mo yung grabe yung faith nila, no? Si Jairus, sabi ng mga tao, patay na yung anak mo, huwag mo nang balahin o abalahin ng Panginoon. O ang teacher, o ang guro, no? Patay na siya. Pero sabi niya, tutulog lang yan, ano? Kasi para sa mga nananampalataya talagang totoo sa Panginoon, ang kamatayan o yung mga milagrong hindi na talagang mangyayari ay simple lang sa Panginoon at nagkakaroon ng pangyayari dahil sa ating pananampalataya. No? Ngayong araw na ito, kakatwa. Nakatapos siya manggaling sa mga iba't ibang bayan at lugar, magpagaling, magpalayas ng demonyo at kung ano pa. Ay gusto niya sana mag-chill-chill lang. Umuwi siya sa Nazaret, no? Doon nga ay nagbasa ng isang scroll, no? Sinasabing sumasa kanya ang Espiritu ng Diyos at ang mabuting balita ay ihahatid niya, no? Para sa lahat, no? Especially yung mga mahihirap, glad tidings to the poor, ang sabi nga niya, no? At ito'y gumawa rin naman siya ng ilang milagro. At ang balita sa kanya kasi ay, ang balita niya kasi siya, no? So, ito ba yun? Sabi niya, ito ba si Jesus? Ito ba? Di ba anak niya ng karpintero, ni Maria, na isang simpleng babae, na et cetera, no? Nalait pa siya, no? Gusto niya lang sana magpahinga, pero nagkaroon pa rin ng konting manifestation, yung kanyang pagiging misyonaryo ng Diyos Ama, no? Nagpagaling pa rin siya, pero umangay yung mga tao, actually umangay yung mga tao, no? Pero parang, ano ba yan? Anak lang yan yung ganito, no? Parang napakababa, no? Ng pagtingin sa kanya. Kaya nasabi niya dun sa uli na, yung no? Sabi niya, yung hindi ako mapagpagaling kasi hindi siya sila naniniwala, no? Parang, ang hirap, no? Kasi sabi nga natin, di ba? Madalas natin nababanggit na, ang pananampalataya ay katulong tayo, no? Sa pagpapalago nito. O pagkamit ng kalaguan nito, o tunay na pananampalataya. Kung hindi tayo tutulong at sasabihin sa sarili nating totoong may Diyos at naniniwala tayo sa Diyos, at yan, ibabase natin sa araw-araw nating pamumuhay. No? Buhay ka pa. Nakikinig ka pa sa akin. Biyaya yan ng Diyos. No? Biyayang walang makapagbibigay sa yung iba kung hindi ang Diyos lamang. No? Minsan hindi natin ito pinapansin. Small time, dati na yan, parang common na yan. Ano? Parang si Jesus naman, ganun, parang may ordinaryong tao yan. Ganun pala, no? So sinasabi natin, kung hindi tayo makikipag-isa sa Espiritu Santo ng Diyos, at hindi tayo makikipag-isa sa mga balita, mabuting balita na binitawan ng Diyos at naisulat dahil sa kanyang pahintulot, no? Alam naman natin yan, ay walang mangyayari sa buhay ng pananampalataya natin. Tayo ay magsisilbing ngawa lang ng ngawa, no, ha? At walang magagawa, no? Yung ating paggawa, kung hindi natin sasamahan ng taus-pusong pananampalataya. Sabi nga ni Lord, seek me and you will see me, no? You will find me. No? Seek me with all your heart and you will find me. No? Kaya napakaganda na pagnilayan natin, no? Yung ating ginagawi bilang mga Kristiyano, especially mga Katoliko tayo, no? Tinitignan natin na tayo ba ay magaling lang, sa mga nababalitaan natin at mga nangyayari sa buhay ng ibang tao, no? At humahanga tayo. Pero pagka ito ay nandito na sa harapan natin, ay parang gusto nating sirain at siraan. Di ba may mga ganun tayong ugali, di ba? Minsan, yung anak ng kaibigan mo, mas mataas ka dun sa tatay ng kaibigan mo, tatay ng anak ng kaibigan mo, no? So parang, ba't nagkaroon ng anak na ganyan yan? Parang di naman, no? Parang hindi naman madunong yung tatay nito. Parang naman ito, no? Parang sa isip natin minsan kahit hindi natin sinasabi, gusto nating pintasan o i-judge, no? Na walang kapasidad yung tao na yun, no? Para mag-evolve sa ganitong uri ng kalagayan, Parang ikaw lang ang meron, ano ba ito? Inggit, selos, o kasamang galit yan, no? Kasamang galit. Dahil gusto mo ikaw lang, no? Ang Panginoong Kristo ay gumawa ng ayon sa pinag-uutos lang sa Kanya, no?
At siya ay pumayag na maging sakripisyo para sa ating lahat. Sana sa panahon ngayon, after 2,000 years, ma-realize natin na totoo yung sinasabi, no? Na may Diyos na dumating at nagsalita para sa Ama, no? At gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. At nagsalita ng may malalim na kahulugan at may malalim na dahilan, no? Upang tayo magkaroon ng kaligtasan. No? Kaya, ngayong araw na ito, siguro pag nilayan natin, ano ba yung talaga? Ano ba yung uri ng pananampalataya? Katulad yung mga apostoles, ipinahinto ba naman yung hangin na bumubuga ng napakalakas at yung alon, pumayapa ang dagat, sa isang salita lang na tumigil ka? Kung kaya niyang gawin yun, anong hindi niya kayang gawin sa buhay natin? Especially tayo, no? Tayo lumalapit sa Diyos pag may mga problema lang tayo madalas. Mas marami yung porsyento ng lumalapit sa Diyos pag may problema lang. Pero marami din naman. Pero hindi mas marami ang lumalapit sa Diyos para magpurit magpasalamat sa kanyang tinatanggap araw-araw. Ang hinahanap ng Diyos, hindi yung mas marami, no? Yung dapat dumami. Pinagpupurit ng papasalamat dahil yun ang dapat at matuwid, no? Mabawasan. Yung mga tumutulig sa at hindi naniniwala. Kasi nagiging salot tayo hindi naniniwala. Nagiging salot tayo sa pamayanan na hinubog o itinayo ng ating Panginoong Jesucristo, no? Ang kanyang kaharian dito sa lupa ay nasisira katulad ngayon, di ba? Dahil sa kawalang pananampalataya at walang pakundangan sa kapwa, ang nangyayari sa ating kapaligiran ay hindi mo na maipaliwanag. Pero pinakamataas na pinuno ng ating bansa ay parehong idinidemanda at pinakaalis sa pwesto. Anong uri ng kaisipan meron tayo? No? At kung pumunta naman sa kabila, kung totoo yung sinasabi, anong uri ng pamumuno meron sila? No? Anong kaisipan ang nagbigay sa kanila ng ganitong uri ng kaisipan? No? At nagkaganito ang bayan. Parang ganyan. So siguro pwede natin gawin is huwag tayong maniwala. Tumingin tayo sa katotohanan. At higit sa lahat, manalangin tayo. Ang magiging outcome nito ay maayos. Alam ko na marami sa ating nagdarasal, nagsawa na sa pagdarasal. Dahil parang hindi tumatalab, no? Yung ating pagdarasal dito sa ating mga pinuno at namumuno sa ating bayan. Pero sabi nga ng Diyos, pray without ceasing. No? Umasa tayo sa tamang panahon at takdang panahon at panahon ng Diyos ay maiayos ang bayang ito. No? Lalo tayo, no? Tayo ay sikat na sikat sa buong mundo, no? 80% sa atin ay Kristiyano. Sana makuha natin yung 80% na pagiging Kristiyano, na yung 80% na yun ay maging 90% man lang na tunay ang pananampalataya. Parang si Jairus, no? Na pagbasa yesterday, no? Alam niya, wala na yung pagkasing anak niya. Patay na nga halos. Pero hinahanap niya pa rin si Jesus. Dahil si Jesus, ang alam niyang makakapagligtas sa kanyang anak. Ganun din sa babae, no? Yung kahapon. Yung babae kahapon, na dinudugo. Na 12, naubos na nga yung kayamanan niya sa pagkonsulta, pagbili ng gamot at kung ano-ano, no? Yung dahil sa kanyang karamdaman. Pero kahit walang kamalayan si Jesus, no? Nagagawin yun, hinawakan niya. No? Sa pananampalataya niya, gagaling siya. Sa pamamagitan ng pagdampi ng kanyang mga daliri sa laylayan ang damit ni Jesus. At alam mo, di ba? Nasa kwento rin yung kahapon. Naramdaman yun ni Jesus. Kaya tinanong niya, sino yun? Sabi ng mga apostol, ang dami-dami lang, hindi namin alam. Pero dahil sa pananampalataya ng babae niya, lumutang siya. Nag-testify siya, ako po yun. Ako po yung gumaling. Ako po yung humawak sa inyo. Ikaw ba? Nagtinanong ka ng Panginoon ngayon, kailan mo pinatunayan sa ibang tao, sa iyong kapwa, sa iyong kaibigan, sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anak, sa iyong katrabaho, na si Jesus ay totoo at tunay. No? Sabi naman natin yan, without the blessings na natatanggap natin, tayo may nagkakaroon panahon na pagkakataon o kaisipan man lang na magpasalamat sa Diyos at ihayag siya sa lahat ng tao. Para hindi siya inuhusgahan. Itigil na natin to. Alam natin ang kanyang kapangyarihan. At kung tayo ay magagaling-galingan, walang mangyayari sa buhay natin. Ang taong lumuluhod sa harapan ng Diyos, nire-recognize ang Diyos, ay mahal na mahal ng Diyos. Amen? Ayan ang ating pagdidilay. Huwag tayong maging judgmental. Maniwala tayo kung maniniwala tayo. Isa lang.
Hindi pwedeng tataya ka sa puti, tataya ka sa, papanig ka sa puti, papanig ka sa pula o itim. Isa lang. Amen? And amen. And then the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, salamat. Salamat na naman. Sa umagang ito, grabe, no? Grabe. Marami kaming ganung ugali, no? Nandiyan na, lantaran ng nakikita, ayaw pa rin maniwala. Dahil sa masyadong bilib sa sarili. Masyado magaling. At gusto namin isuko yan. Ako mismo, sinusuko ko sa iyo. Tinatawagan ko lahat ng mga kapatid, kapwa-tao, na isuko ang kanilang pagiging magaling o nagagaling-galingan. At isuko namin lahat sapagkat ikaw lamang ang siyensya, ang karunungan, at lahat ng karunungan ng siyensya, ang science ay alam mo. Ikaw ay naroon and all-powerful. Ikaw yung omnipotent God. Ikaw din yung omnipresence God na kahit saan ay naroon ka. Sa anumang sitwasyon ng aming buhay naroon ka. At yan ay napatunayan na namin ng ilang beses. Subalit, datapat, ngunit, kayo yung nagkakaroon pa rin ng pagdududa. Kaya inihilig namin ang iyong kabanal-banalang espiritu na palagi kaming sabihan at bigyan ng karunungan mula sa iyo ang grasya nito na kami ay tumangkilik, maniwala at totoong manampalataya sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat. And glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Huwag kalimutan, like and share. Bye-bye. God bless.